Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng GMA News 11 minutes ago. Breaking. Ombudsman asked Vice President Sara Duterte to answer alleged confidential funds misuse raps filed by the House of Representatives via Joseph Morong, GMA Integrated News. So ito, inattach nila yung, basahin ko Office of the Ombudsman, House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability, represented by its chairperson, Representative Joel R. Choa, complainant, versus Sara Zimmerman Duterte, Vice President Edward Fajardo, Special Disbursing Officer DepEd Jenna Acosta, Special Disbursing Officer Office of the Vice President Attorney Sunshine Fajarda, Assistant Secretary DepEd and Retired Major General Nolasco Mempes, USEC Department of Education. So yun, ang kaso is for technical malversation under Article 220 of the Revised Penal Code. So tungkol ito sa paggamit ng confidential funds. Okay? Okay, ito na yung order Yung acting on the committee report you are hereby, masyadong maliit. Sandali hereby directed to file their counter affidavit together with affidavits of witnesses and other support documents, if any, within 10 days from receipt hereof. So, standard procedure po ito. Standard procedure. Ito na yung sinasabi na sasampahan nila ng kaso si BP Sara. Nangyari na nga. Sinampahan na. And I'm sure, nakahanda ang grupo legal team ni BP Sara tungkol nito, kaya parehas lang ito sa yung isinampa sa kanya sa impeachment case, So normal procedure ito ng ito failure to file counter affidavit within the aforesaid period shall be deemed as waiver of respondents' right to submit controverting evidence, and the preliminary investigation shall proceed accordingly. Thereafter, this case shall be deemed submitted for resolution on the basis of the evidence presented by the parties whose presence may be dispensed unless otherwise required clarificatory questioning. So ordered. Yan, nakapirma Nelly Goles, Assistant Ombudsman, Chairperson, Special Panel of Investigators. Okay? So, anyway, kasabihan nga, you cannot put a good man down. So, kasama ito sa test of leadership, character ni BP Sara. So, kaliwat kanan na ang mga kaso. Mayroong kaso sa impeachment court. May kaso sa prosecutor, yung pinailan siya sa NBI. Ito na naman sa ombudsman. Sige lang. Kayang-kaya ito ng mga abogado ni BP Sara. At after all these cases, I believe masasagot lahat ng kampo ni BP Sara itong mga aligasyon. Kasi nga,
kung yung confidential funds lang ang nirereklamo nila. Yung 2022 na confidential funds, yun, may notice of disallowance ang COA. Kailang hindi pa yun final. Wala pang inilalabas na COA na final judgment niya kung talagang So, I believe nakapag-submit na si BP Sara ng mga required documents. Yung 2023 naman, meron ng unqualified observation ng COA. Clear na yung 2023, 2024. Ito lang, 2022, ang may question, yung nagkaroon nga ng notice of disallowance. Kaya, wag po tayong mabahala. Again, ulitin ko, these are all trials, pagsubok sa political career ni BP Sara. Alam nyo naman, siya yung pinakamalakas na kandidato sa 2028. Sabi nga ni Senator Remy, sa kanyang speech sa impeachment court is aminin natin, gusto nyo lang matanggal si BP Sara sa pwesto dahil balakid siya sa inyong ambisyon, sa mga ambisyoso na maging presidente sa 2028. Kaya you want accountability, dalhin nyo sa korte dahil yun ang yung mas appropriate na kaya nga mas maganda pa dito at dinala sa ombudsman dahil mas patas na ang ombudsman. May tiwala ako, I don't know sa inyo, may tiwala ako sa ombudsman sa pamumuno ni Ombudsman Samuel Martires. Ang problema lang, by think August, mag-re-retire na siya. I don't know kung sinong ipapalit, yan na. It remains to be seen kung katulad ba siya ni Ombudsman Martires. So, by the way, ano na kaya ang nangyari? Wala na tayong balita sa isinampang reklamo ni Senator Amy laban sa mga government officials na na-involve sa pag-aresto, pag-kidnap kay Tatay Digong. Sana uusbong ang kaso at mabigyan tayo ng update tungkol nito. So, good luck sa ating Vice President Sara sa mga pinagdadaanan niyang mga kasong ganito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo.